Gawin natin ito ng the best para sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Pinigyan tayo ng Panginoon ng kamay. Pinigyan tayo ng Panginoon ng labi. Pinigyan tayo ng Panginoon ng paa. Pinigyan ng Panginoon. Pinigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan ng kamaraw. Pinigyan tayo ng Panginoon ng Diyos. Pagiging natin ng Panginoon. Pagiging natin ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sige mga kapatid, pagiging natin ng Diyos. Oh, hallelujah! Yes, Lord, sa name of Jesus, hallelujah! Yung sabi ng Bible, mga kapatid, nung time ni Jesus na siya papasok sa Jerusalem, maraming disciples nag-rejoice. O hail King Jesus, blessed thou art, which beareth the name of the Lord. Nagpuli silang ingay nila, mga kapatid. Anong nangyari, mga kapatid? Nagpupuli sila dahil pumapasok si Jesus, mga kapatid, nakasakay sa asno. Ano sabi ng mga Pharisees? Lord, patayin din niyo yung mga alagad mo, ingay nila magpuli. Sabi ng Panginoon, ano sabi sa verse 40, Luke chapter 19, verse 40, and he answered and said unto them, I tell you that if this should hold their peace, the stones would immediately cry out. Kung hindi ito magpupuri sa akin at mananahimik sila, may magpupuri pa rin sa akin. Yung mga bato ang magpupuri sa akin. Ano pong point ng story na ito, mga kapatid? Hindi po na parito si Jesus para sa mga bato. Hindi na parito si Jesus para sa mga puno, para sa mga ibon. Naparito ang Panginoon, nagkatawang tao para sa iyo at para sa akin. Ayaw po ang pinunta ng Panginoon sa mundo nito. Kapag para ba? Kung narito ang Diyos, tumayin natin ang Panginoon. Sabayin natin ang Diyos. Sabayin natin ang para sa Panginoon. Hindi ko natin ang Panginoon para sa Diyos. Lahat ang pinagbibigayan. Ano sabi ng Panginoon? God knows that you're a believer. God knows that you are. And I believe God knows that this church is a generous church, mga kapatid. Maraming church try ng pagpupuri sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, yung church ng Alabang hindi try sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya ang generous, ang pagpupuri mo ay nagpapakita din. Kung tayo mo kamahal ng Panginoon, kung tayo mo kamahal ng Diyos, kung tayo mo nagpupuri sa Panginoon, pero yung pinapakita sa Diyos, Panginoon, God loves a cheerful giver. Malachi chapter 3 verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in the mine house, and prove me now herewith with the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven. Oh, grabe mga kapatid. And pour you all the blessing, that there shall not be room enough to receive it. Grabe mga kapatid. Hinihingi ng Panginoon 10% lang o tithes natin, mga kapatid. Yun po ang susi para mabuksan ang saganang pagpapala na ibubuhos sa atin ng Panginoon. Yung pagbibigay pala natin ng tithes, mga kapatid, we give tithes not because we want to be blessed, mga kapatid, but we give tithes or we give our offering because we love the Lord Jesus Christ. Mahal natin ang Panginoon kung bakit tayo nagbibigay. At pag tayo ay nagbibigay, mga kapatid, patunay lang na totoo tayong totoo nating mahal ang Panginoon. Sabi ng Bible, dito lang naghamon ng Diyos. Hinamon tayo ng Panginoon na subukan ninyo ako dito kung hindi ko ipupuos ang mga pagpapala na walang sukat na siling na kalalagyan. Dito lang sa tinatawag na tithes, mga kapatid. Kaya sabi ng kanta, ang pagbibigay ay tanda ng pagmamahal. Mahal natin ang Diyos kung bakit tayo nagbibigay sa Panginoon. Amen. We give, mga kapatid, because we love God, and giving is also a form of worship. Right. It is a form of worship. Kala lang natin pagtaas ng kamay, pagpalakpak at pag-awit at pagsamba, ang pagsamba sa Panginoon. No. Kahit pala sa pagbibigay, we can still worship God. We can still praise the name of Jesus. Naluluwa natin pala ang Panginoon. Hallelujah.
na tayo magtapos. Katulad ng isang babae, mga kapatid, na pumunta lang sa templo, kasabay niya yung mga billionaires. Yung mga billionaires, sa Portuguese, yung mga dala-dala. Ang yabang ko, parang kumita ko, parang diretso yung mga bodyguard ko, tabi dyan, magbibigay yung boss namin. Ang mga Portuguese pa, mga sa akin lang to, ha. Nung pumunta sila, mga mayaman, mga naka-Portuguese pa, mga kapag dala-dala yung mga milyones, ibibigay doon sa templo. Ayan, yan yung offering namin. Pero may isang babae na widow. Sabi ng Bible, poor widow woman, mga kapatid. Alam natin na kapag ang babae ay palo na. Dahil ang normally ang lalaki ay nagtatrabaho, mga kapatid, tama po, di ba? Bumubuhay sa pamilya, yun yung pagkakagawa sa atin ng Diyos. Pero itong babae ito, wala ng asawa, widow, at mahirap pa. Ang meron lang siya ay 2. May 2 mites, mga kapatid. Pero sabi ng Bible, itong babae ito na mahirap, ibinigay niya pa rin sa Panginoon, yung para sa Panginoon. Pumunta na siya sa templo para ibigay ang para sa Panginoon, mga kapatid. Pero makita ni Jesus, ano sabi ng Bible? Sinabi ni Jesus, sa tingin ninyo, sino yung pinakamaraming nag-ibinigay sa templo? Sabi ng mga apostoles, Lord, mga nakatachigis, nakalimusin pa nga eh. Di ba? Naka-Audi pa, naka-Lamborghini pa, bumaba. Ganda ng mga sasakyan, Lord, yun yung pinakamaraming binigay. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Yung maraming ibinigay, yung babae na mahirap. Bakit po? Dahil yun na lang ang meron siya, pero binigay niya pa rin sa Panginoon. Amen. Kung po gamitin niyo ng Panginoon, hindi sa laki o sa liit, sa puso natin na willing magbigay sa Panginoon. Hallelujah! Alam natin, mga kapatid, na kapag mahal mo talaga ang Panginoon, hallelujah! Hindi nagmamatter kung gaano kalaki o kaliit ang ibibigay mo sa Diyos. Nagmamatter dahil mahal mo ang Panginoon kung bakit ka nagbibigay sa Diyos. Amen. Amen. Kaya tayo, mga kapatid, sabi ng Bible, katulad ng babae, mga kapatid, nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Panginoon. Alam natin ang buhay natin ay hindi galing sa atin. Alam mo nang meron tayo hindi galing sa atin, galing lahat sa Panginoon. Right. Kung meron mang pagbabalikan ng mga bagay na ito, karapat dapat lang na ibalik natin ang lahat sa Panginoon. Ibalik natin ang lahat at Yes. para sa Panginoon. Come on, let's worship Jesus. Hindi tayo sa tayo nagbibigay. Nagbibigay tayo sa Panginoon. Sa Diyos tayo nagbibigay. Hindi tayo manginaya. Alam mo ng bagay na ating ibigay sa Panginoon. Bakit po? Dahil sa Diyos natin yung binibigay, mga kapatid. Kung sa tao yung ibigay, mga kapatid, may pagkakataon pa na pwede kang manghinaya. Lalo na kung alam mo kung saan niya gagamitin. Pero sa Diyos, alam natin na walang ibang pinupuntahan yun kapag ibinigay natin sa Panginoon, kundi para din sa kanyang kaluwalhatian. Hallelujah, praise God. Palakpakan natin minsan para ating Panginoon. Hallelujah, let's glorify God in our substance. That is a sweet smelling savor in the Lord, mga kapatid. Hindi tayo nagsasayang ng pera, ng oras, ng energy, ng buhay sa mga ginagawa natin ito, mga kapatid, because we will do this and we will give this to our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen. I believe lahat ng naririto ay lubos ng pinagpala ng Panginoon. Amen. Lahat marami na ditong pinagpala, mga kapatid, at mas pagpapalain pa ng Panginoon. Hallelujah. Dahil ang mga anak niya na naririto, alam ko na lahat kayo ay merong malaking pananampalataya sa Diyos. Meron kayong matinding pag-ibig sa Panginoon. Hallelujah, praise God, at gusto pa ng Panginoon na maluwalhati pa siya sa mga buhay ninyo, mga kapatid, sa buhay nating lahat. Amen. Dahil kung meron mang gagamitin ng Panginoon para sa kanyang sariling pangangailangan din, tayo rin lahat na naririto. And it is of our great privilege na magamit tayo para sa pangangailangan ng ating Panginoon. God will use us to fulfill His purpose, mga kapatid. But the question is, can we trust God with our substance? Can we trust God with our what we have in our life, mga kapatid? Kaya ba natin pagkatiwalaan ng Diyos sa mga bagay na meron tayo? Amen. Alam ko, mga kapatid, lahat tayo na naririto ngayon ay may pangangailangan sa Panginoon. But the question is, kaya ba natin i-set aside yung pangangailangan natin para lang maibigay yung pangangailangan ng Panginoon? Are we willing enough na, Lord, I will give up
what I need. Uunahin ko muna yung pangangailangan mo, Panginoon. Dahil alam ko, Lord, na ikaw din ang bahala sa pangangailangan ko. Amen. Here's our conclusion, mga kapatid, as our decision and upper strength, mga kapatid. In Matthew chapter 21, verse 1 to 3, the Bible says, and when they drew nigh unto Jerusalem and were come to that page, unto the Mount of Olives, that then sent Jesus to disciples, saying unto them, go into the village over against you, and straightway you shall find an asatay and a colt with her. Loose them and bring them unto me. Talin nyo sila sa akin. Because the Lord had need of them, and straightway He will send them away, mga kapatid. Ano pong gusto sabihin sa atin ng Panginoon sa umagang ito? May pangangailangan ang Diyos. May pangangailangan ng Panginoon. It's either sa kanyang gawain. Hallelujah. It's either sa church na ito, mga kapatid. It's either sa ibang bagay, mga kapatid. May pangangailangan ng Panginoon. And God is calling us, if we are willing, na i-sacrifice ang ating mga pangangailangan, basta maibigay lang natin yung pangangailangan ng Panginoon. Kung ang aso ay ginamit ng Diyos, naniniwala tayo, mga kapatid, na tayong lahat ay gagamitin din ng ating Panginoon. Tumayo tayong lahat sa oras na ito. Hallelujah. Gaano ba tayo ka-willing na i-surrender lahat ng ating mga pangangailangan? I-set aside. Okay lang, Lord, hindi mo na ako makabili ng ganito. Uunahin ko muna yung pangangailangan mo, Diyos. Yes. Ano man ang yung pangangailangan, I am willing to give. I am willing, Lord. Pwede ba tayong lumapit sa Panginoon lahat, mga kapatid? Palaya po at bukas po ang altar, mga kapatid. Come on. Lumapit tayo sa Panginoon. God is calling us. Ano ba yung kaya mong ibigay sa akin, anak? Ano ba yung kaya mong ibigay sa akin? May pangangailangan ako. Ano ba yung kaya mong ibigay sa akin? Ayaw ba nita? Ayaw ba nita? Kamay pa ba tayong lumapit lahat sa altar bago na? Sige po, malayo pong altar. Bukas po ang altar para lumapit sa Panginoon. I'm so excited that the Lord is here today. Hallelujah. And I'm so blessed and privileged, Lord, na marami ka naman pwedeng gamitin sa labas. Pero ba't ako pa, Panginoon, yung gagamitin ko? You know why, mga kapatid? Bakit pagagamitin ng Diyos yung nasa labas? Glory, hallelujah. Kung lahat naman tayo ay naririto na. Sige, lumapit tayo lahat. Yes, mga nanay, mga Jesus. tatay, mga young people, mga bata. Sige, mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. Glory. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa oras nito? As we draw near in the presence of the Lord, let's be sincere, let's be serious, mga kapatid. Let's be honest to the Lord. Lord, I have a need. But Lord, I will set aside my need. Just only to fulfill your need. Yes, hallelujah. Sige, taas natin ang ating mga kamay sa oras nito. Let's close our eyes. Glory. And let's give our heart to Jesus. Lord, hallelujah. Yes, Jesus. Come on. Bakit ikaw yung gustong gamitin ng Panginoon para sa kanyang gawain? Para sa church na ito? Yes, Para sa hallelujah, kanyang hallelujah. kailangan? Because God wants to give what you need. At pagkagamitin pa yung nasa labas, kung Glory. ikaw naman yung kanyang gamitin. Glory. Church, if we fulfill the need of the Lord, God will fulfill our need. Ano bang bagay, ano bang pangangailangan mo? Ibibigay yan ng Diyos sa'yo. Yes, hallelujah. Gusto lang sabihin ng Panginoon, unahin mo lang ang aking pangangailangan ko. I will give and fulfill what you need. Sige, pag-pray natin. Hallelujah. Surrender
your everything to the Lord. Yes, hallelujah, hallelujah. Ipag-pray mo na gamitin ka ng Diyos. I believe God is speaking to everyone else right now. Yes, Jesus. Kung bakit ito ang mensahe ng Diyos dahil gusto ng Panginoon na gamitin ka niya.